Pera ang nagdikta kung sino ang may karapatang mabuhay. Habang lumalaklak ng mamahaling alak ang kanyang madrasta, sa marangyang mansyon, nakaluhod si Livia. Sa malamig na sahig ng ospital, walang magawa. Tinanggalan siya ng karapatan, itinuring na basurahan ang pagmamahal niya sa naghihingalong ama. Ngunit hindi nila alam ang lihim na natutulog sa kanyang palad. Hanggang saan aabot ang paghihiganti ng isang tagapagmanang ninakawan ng lahat? Itigil niyo ang pondo para sa life support equipment ng asawa ko. Bakit pa tayo gagastos ng milyon-milyon para sa isang taong halos patay na? Wala na siyang silbi sa kumpanya. Ang mga salitang iyon ay tila matutulis na patalim na humiwa sa hangin, nagmumula sa loob ng maluwag na opisina ng mansyon. Sa labas ng pinto nakatayo si Livia. Nasa kanyang mga nanginginig na kamay ang isang silyadong sobre na naglalaman ng kanyang formal na pagsuko sa lahat ng kanyang shares sa kumpanya, kapalit lamang ng patuloy na pagpapagamot sa kanyang amang nakakoma. Nanigas ang buong katawan ng dalaga. Ang paninikip ng kanyang dibdib ay umabot hanggang sa kanyang lalamunan, pumipigil sa anumang hanging nais pumasok. Gusto niyang sumigaw lumaban at isumbat ang lahat ng kabutihan ng kanyang ama, ngunit ang tanging lumabas sa kanyang mga labi ay isang tahimik at mapait na paghinga. Ang sobrang hawak niya ay unti-unting nalukot sa tindi ng kanyang pagkakakuyom. Halos magdugo ang kanyang mga palad sa diin ng kanyang mga kuko. Bumukas ang malaking pinto na gawa sa mamahaling kahoy at lumabas si Doña Matilda. Suot ng kanyang madrasta ang isang makapal na kolorete at kumikinang na mga diamante na kinamkam nito mula sa kaban ng kanilang pamilya. Wala itong bakas ng gulat nang makita si Livia, bagkus isang mapangutyang ng ngiti ang gumuhit sa mga labi nito, tila nasisiyahan sa nakikitang paghihirap ng dalaga. "Oh, nandito pala ang pabigat nating prinsesa," wika ni Matilda. Ang boses ay puno ng lason at pag-alipusta. "Narinig mo ba, wala na kayong pera? Kaya kung ako, sa'yo magbalot-balot ka na, bago ko pa ipatapon sa labas ang mga gamit mong walang kwenta." "Pera yon ni Papa," mariing sagot ni Livia. Pilit pinapatatag ang kanyang nanginginig na tinig habang pilit na kinakalaban ng takot. Wala kang karapatang patayin siya para lang makuha ang buong kumpanya. Ako na ang batas ngayon sa imperyong ito, Livia. You are nothing but a spoiled brat who doesn't know how the real world works. Palayasin ang babaeng ito. Utos ni Matilda sa mga gwardyang mabilis na lumapit. Walang nagawa si Livia nang marahas siyang itulak ng mga gwardya. Palabas sa malaking tarangkahan ng mansyon, bit-bit lamang ang suot niyang damit. Ang lamig ng gabi ay yumakap sa kanyang nanginginig na balikat, ngunit ang lamig sa kanyang puso ay mas matindi. Sa isang iglap na wala ang tahanan na kinagisnan niya, sa ilalim ng maputlang liwanag ng buwan nilakad ni Livia ang mahabang kalsada patungo sa ospital kung saan naroon ang kanyang ama. Pagdating niya sa pribadong kwarto nito, bumungad sa kanya ang nakakabingging katahimikan ng silid kung saan ang tanging nagbibigay ng pahiwatig ng buhay ay ang regular na pagtaas at pagbaba ng dibdib ng matanda sa tulong ng makina. Dahan-dahang lumapit si Livia, lumuhod sa gilid ng kama at inilapat ang magaspang na kamay ng kanyang ama sa kanyang basang pisngi. Ang luha na kanina pa niya pinipigilan ay tuluyan ng umagos, nag-iwan ng mainit na landas sa kanyang mukha. "Papapatawad," bulong niya sa pagitan ng mga hikbi na pilit niyang tinatakpan ng kanyang palad. "Ninakaw nila ang lahat. Gusto nilang alisin ang kaisa-isang bagay na bumubuhay sa inyo. Pero ipinapangako ko hindi ko hahayaang masira ang kumpanyang itinayo niyo ni Mama. Ibabalik ko ang katarungan." Habang marahan niyang inaayos ang unan ng kanyang ama, may nakapa siyang isang matigas na bagay na nakasingit sa ilalim nito. Maingat niya itong hinila. Binalot ito sa paboritong asul na panyo ng matanda, ang telang laging ginagamit nito nung malakas pa ito. Nang buksan niya ang tupi ng tela,
Tumambad sa kanya ang isang makintab at itim na card. Ang nag-iisang VVIP black card ng kanilang imperyo, ang pinakamataas na antas ng kapangyarihan sa buong kumpanya na naglalaman ng walang limitasyong pondo at awtoridad. Walang sino man ang nakakaalam nito kahit si Matilda. Ito ang huling pamana at proteksyon na inihanda ng kanyang ama para sa kanya bago pa man ito mawalan ng malay. Pinunasan ni Livia ang kanyang mga luha at maingat na itinupi ang asul na panyo. Ang pighati sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang tahimik ngunit nag-aapoy na determinasyon. Itinago niya ang itim na card sa pinakaligtas na bulsa malapit sa kanyang dibdib. Bago siya umalis ng ospital, tinanggal niya ang gintong kwintas sa kanyang leeg, ang mga mamahaling hikaw at ang relos na simbolo ng kanyang estado sa buhay. Ipinagbili niya ang mga ito kinaumagahan upang magbayad para sa isang buwang paunang gastusin sa kwarto ng kanyang ama. Sinisigurong hindi ito mapapaalis ng pamunuan. Mula sa halagang natira, bumili siya ng mga simpleng damit, isang sombrero, at nagtago sa isang maliit at murang inuupahang kwarto sa gilid ng syudad. Doon ibinaon niya pansamantala ang pangalang Livia Andrade. Mula sa araw na yon, siya ay magiging si Lou, isang pangkaraniwang babaeng galing sa probinsya na naghahanap ng mapapasukan. Kinabukasan tumambad sa kanyang paningin ang naglalakihang gusali ng sarili nilang mall. Ang mga salamin nitong pader ay sumasalamin sa sikat ng araw, tila nagyayabang ng yaman at karangyaan na nagkukubli ng kabulukan sa loob. Sa likod ng pintuan ng mga empleyado, alam niyang naghihintay ang pinakamababang posisyon, ang mapang-aping titig ng mga manager na kasabot ni Matilda at ang impyernong hindi pa niya nararanahan. Ang matigas na hakbang ng mga takong sa sahig ay tila nagbabadya ng isang malupit na pagtanggap sa kanyang bagong mundo. Maaari ba niyang tiisin ang pagyapak sa kanyang pagkatao nang hindi bumibigay o tuluyan siyang lalamunin ng sistemang nais niyang sirain? Ang alingaw-ngaw ng mabibigat na hakbang sa semento ang bumati kay Lou sa unang araw ng kanyang pagbaba sa impyerno ng sarili nilang imperyo. Wala na ang mga malalambot na karpet at mababangong pasilyo ng mansyon. Ang pumalit ay ang masukal at maalikabok na bodega sa ilalim ng mall, kung saan ang hangin ay mabigat at halos walang sikat ng araw na nakakapasok. Ibinigay sa kanya ni Fred ang mapagmataas na manager ng bodega, ang pinakamahirap at pinakamaruming trabaho na karaniwang ginagawa ng tatlong lalaki. Isang bundok ng mga lumang kahon at mabibigat na kargamento ang kailangan niyang ilipat bago sumapit ang tanghalian. Wala siyang suot na gwantes, kaya ang bawat pagbuhat ay nag-iwan ng mapupulang gasgas at paltos sa kanyang malambot na mga palad. Ang pawis ay tumutulo mula sa kanyang noo, humapdi sa kanyang mga mata, ngunit pinilit niyang isantabi ang sakit. Sa bawat kahon na kanyang itinataas, inaalala niya ang mukha ng kanyang amang nakaratay sa ospital. Kailangan niyang magtiis, kailangan niyang makapasok sa sistema upang mahanap ang mga ebidensya ng katiwalian ng kanyang madrasta. Ngunit tila walang sapat na bilis o lakas na makakapagpasaya sa kanyang amo. Lumapit si Fred na may nakakunot na noo. Ang mga mata ay puno ng paghamak habang nakapamewang sa harap niya. "Bilisan mo nga, Lou. You are so slow. Akala mo ba? Nagbabayad ako ng tao para tumunganga." Sigaw ng manager, ang tinig ay umaalingaw-ngaw at nagdudulot ng takot sa ibang mga empleyadong nakayuko lamang. "Kapag hindi mo natapos yan by lunch break, don't expect any salary from me. Wala kaming pwesto rito para sa mga batugan." Habang pilit na iniaangat ni Fred ang kanyang braso upang ituro ang tumpok ng mga kargamento, bahagyang bumaba ang manggas ng kanyang polo. Napansin ni Lou ang isang malaki at nangingitim na pasa sa pulso ng lalaki, tila bakas ng isang mahigpit na pagkakahawak o pagpupumiglas
Ngunit mabilis itong tinakpan ni Fred at padabog na naglakad palayo. May isang madilim na lihim ang bodegang ito na pilit ibinabaon sa limot at unti-unti na itong nararamdaman ng dalaga. Nang sumapit ang oras ng pahinga, na iwan si Lou sa isang madilim at malamig na sulok ng bodega. Wala siyang dalang pagkain at wala rin siyang sapat na pera upang bumili kahit ng pinakamurang tinapay sa kantina. Ang lahat ng nalikom niya ay ibinayad na sa ospital. Niyakap niya ang kanyang mga tuhod, pilit tinatakpan ng kumakalam niyang sikmura. Ang paninikip ng kanyang lalamunan ay mas masakit kaysa sa gutom ng kanyang katawan. Ipinikit niya ang kanyang mga mata, kinakalaban ng luhang nagbabadyang tumulo mula sa labis na pagod at pangungulila. Sa gitna ng kanyang tahimik na pagdurusa, isang anino ang huminto sa kanyang harapan. Pag-angat ng kanyang paningin, nakita niya ang isang matandang babae na nakasuot ng kupas na uniforme ng janitress. Malalim na ang mga kulubot sa mukha nito at ang kanyang mga balikat ay nakukuba na sa bigat ng mga taong iginugol sa paglilinis ng dumi ng ibang tao. Tahimik itong naupo sa tabi ni Lou. Walang sinabing salita ang matanda. Marahan itong inalis ang takip ng isang lumang lalagyan ng pagkain na gawa sa plastik. Sa loob nito ay may kaunting malamig na kanin at isang piraso ng tuyong isda. Ang mga kamay ng matanda ay kapansin-pansing nanginginig dahil sa sarili nitong gutom at katandaan. Ngunit sa kabila nito, kumuha ito ng malinis na papel, hinati ang nag-iisang tuyo at inilipat ang kalahati ng kanin. Inabot nito ang bahagi ng pagkain sa nagugulat na si Lou. "Kainin mo na ito, anak." Malumanay na wika ng matanda. Ang boses ay may dalang kakaibang init na matagal nang hindi naririnig ni Lou. "Ako nga pala si Nanay Rosa. Alam kong pagod na pagod ka sa unang araw mo. Kailangan mo ng lakas para makatagal dito." Tinitigan ni Lou ang pagkain sa kanyang mga kamay. Ang tuyong isda at malamig na kanin ay milya-milya ang layo sa mga mamahaling putahe na kinakain niya araw-araw sa mansyon. Ngunit sa sandaling iyon, ito ang pinakamahalaga at pinakamasarap na pagkaing inialok sa kanya. Ang kanyang sariling madrasta ay nagawang ipagkait ang gamot ng kanyang ama, ngunit ang isang estrangherang walang-wala ay handang ibigay ang kalahati ng kanyang nag-iisang pantawid gutom. Hindi na napigilan ni Lou ang sarili. Isang patak ng luha ang tahimik na nahulog sa ibabaw ng kanin. Isinubo niya ang pagkain, nilalasap, hindi lamang ang laman nito, kundi ang pagmamahal at malasakit na kalakip ng bawat butil. Ito ang tunay na mukha ng kumpanyang nais niyang iligtas ang mga taong tulad ni Nanay Rosa na patuloy na nabubuhay ng may malinis na puso sa kabila ng dumi ng paligid. Ngunit ang munting sandali ng kapayapaan ay mabilis na binawi ng malupit na tadhana. Pagbalik niya sa trabaho, inutusan siya ni Fred na ilipat ang isang nagtataasang hanay ng mga kahon na naglalaman ng mga mamahaling pabango at babasaging kagamitan. Maingat ang bawat galaw ni Lou, ngunit sadyang sira at mahina na ang papag na gawa sa kahoy na pinagpapatungan ng mga ito. Bago pa man niya maitulak ng buo ang kargamento, gumuho ang ibabang bahagi ng kahoy. Isang nakakabininging pagbagsak ang yumanig sa sahig ng bodega, kasabay ng pagkalat ng mga basag na bubog at mamahaling likido sa semento. Ang matapang na amoy ng pabango ay mabilis na pumuno sa hangin, kasabay ng pamumutla ng mukha ni Lou. Bumilis ang paglapit ng galit na si Fred mula sa kanyang opisina. Namumula ang mukha ng manager habang itinuturo ang nangangatog na dalaga. "Are you blind, Lou? Alam mo ba kung magkano ang sinira mo?" Sigaw ni Fred, tila isang hukom na nagpapataw ng parusang kamatayan. "You'll pay for every single cent of this. Wala kang sasahurin at hindi ka aalis sa trabahong ito hanggat hindi mo nababayaran ang lahat ng utang mo sa kumpanya." Nakatayo lamang si Lou sa gitna ng mga nagkalat na basag na salamin. Ang pakiramdam ng kawalang katarungan ay tila isang mabigat na kadenang iginapos sa kanyang leeg, unti-unting sumasakal
sa nalalabi niyang pag-asa. Nakatayo si Lou sa gitna ng kapahamakan, ang kanyang mga balikat ay nanginginig, hindi dahil sa takot kundi sa bigat ng kawalang katarungang ipinapataw sa kanya. Ang mga basag na kristal ng bote ng pabango ay kumikinang sa sahig, tila mga diamanteng nagpapaalala sa kanya ng mundong tinalikuran niya. Ngunit sa mata ni Fred, ang mga ito ay utang na gagamitin niyang tanikala upang igapos ang dalaga sa ilalim ng kanyang mga kamay. Wala akong pakialam sa mga palusot mo. Magtrabaho ka man hanggang sa mamatay, kulang pa yan sa halaga ng nawala sa akin. Ang boses ni Fred ay pumailan lang sa buong bodega, puno ng laway at puot na tila ba isang linta na sumisipsip sa nalalabi pang lakas ni Lou. Ngunit bago pa man muling makapagsalita, ang manager, isang matikas na anino, ang humarang sa pagitan ni Lou at ng galit na lalaki. Ang tunog ng mabibigat at determinadong hakbang ng mga bota sa semento ay nagpatigil sa ingay ng paligid. Si Gabriel, ang tahimik na gwardya na kanina pa nakamasid sa malayo, ay lumapit ng may malamig na ekspresyon. Hindi siya sumisigaw, ngunit ang kanyang presensya ay sapat na upang magdulot ng kaba sa dibdib ni Fred. "Sir, bago niyo siya pagbayarin, tingnan niyo muna ito," wika ni Gabriel. Ang kanyang boses ay malalim, tila isang mahinahong agos ng tubig na may dalang babala. Ipinakita niya ang kanyang telepono, kung saan malinaw na nakuhanan ng litrato ang papag na kahoy bago pa man ito tuluyang bumagsak. Sira na ang suporta ng palet na ito bago pa man hawakan ni Lou. Ang kapabayaan ay nasa maintenance ng bodega, hindi sa empleyado. Napaatras si Fred, ang kanyang mukha ay nagpalit-palay mula sa pagkapula patungo sa pagkaputla. Hindi niya inaasahan na may isang gwardya na mangangahas na kumontra sa kanya, lalo na para sa isang bagong trabahador na wala namang pangalan. Tumingin si Fred kay Lou, pagkatapos ay kay Gabriel at padabog na tumalikod habang bumubulong ng mga salitang hindi maintindihan. Naiwan si Lou at Gabriel sa gitna ng mabangong bodega. Humarap ang lalaki sa kanya at sa unang pagkakataon nakita ni Lou ang kislap ng malasakit sa likod ng mga mata nito. Inabutan siya ni Gabriel ng isang malinis na panyo upang punasan ang mga kamay niyang may bahid ng dumi at konting dugo mula sa pagbuhat ng mga kahon. "Salamat." Mahinang bulong ni Lou. Ang kanyang tinig ay tila isang marupok na sinulid na malapit ng maputol. "You didn't have to do that. Baka mapahamak ka pa dahil sa akin." "Wala iyon. Ayoko lang sa lahat ay ang inaapi ang mga taong gumagawa lang ng tama." Simpleng sagot ni Gabriel bago ito tumalikod at bumalik sa kanyang pwesto. Iniiwan si Lou na may kakaibang init na nararamdaman sa kanyang puso. Isang pakiramdam ng kaligtasan na matagal na niyang hindi nararadasan mula nang mawalan ni Gamalay ang kanyang ama. Lumipas ang mga oras at natapos ang shift ni Lou. Paglabas niya ng mall, sinalubong siya ng isang madilim na langit na tila nakikiramay sa kanyang nararamdaman. Ang mga ulap ay bumigay at ang ulan ay nagsimulang bumagsak ng malakas. Ang bawat patak ng tubig ay humahampas sa kanyang balat, nagdudulot ng matinding ginaw na tumatagos hanggang sa kanyang mga buto. Wala siyang payong at wala na rin siyang lakas na tumakbo. Nakatayo lamang siya sa ilalim ng maliit na bubong nang hintayan ng bus, yakap-yakap ang sarili habang pinapanood ang bawat sasakyang dumadaan na nagwisik ng tubig mula sa mga baha sa kalsada. Pakiramdam niya ay siya ang pinakamaliit na nilalang sa buong mundo. Ang lahat ng karangyaan ng kanyang nakaraan ay tila isang panaginip na unti-unti nang nilalamon ng katotohanan ng kanyang kasalukuyan. Sa gitna ng malakas na buhos ng ulan, isang itim na payong ang dahan-dahang sumilong sa itaas ng kanyang ulo. Ang paghinto ng mga patak ng tubig sa kanyang balikat ay nagpalingon sa kanya. Naroon si Gabriel nakatayo sa kanyang tabi. Ang isang balikat ng lalaki ay basang-basa na dahil ang malaking bahagi ng payong ay itinapat nito kay Lou. "Umuwi ka na, Lou. Masama ang panahon." Wika ni Gabriel, ang kanyang boses ay tila isang kumot
na bumabalot sa nanginginig na katawan ng dalaga. Hindi nakapagsalita si Lou. Tumingin siya sa payong pagkatapos ay sa lalaking nag-aalok ng proteksyon nang walang hinihintay na kapalit. Sa ilalim ng payong na yon, ang distansya sa pagitan nila ay tila naglaho. Naamoy ni Lou ang banayad na bango ng sabon at ulan mula sa jacket ni Gabriel. Ang bilis ng pagtibok ng kanyang puso ay tila nakikipagsabayan sa ritmo ng ulan sa kalsada. Isang kakaibang kuryente ang dinaloy sa kanyang mga ugat nang hindi sinasadyang magdait ang kanilang mga balat habang nagsisimulang maglakad si Gabriel upang ihatid siya sa sakayan. Ito ang kilig na hindi niya naramdaman sa mga lalaking nakapaligid sa kanya noong siya ay nasa mansyon pa. Walang bulaklak, walang mamahaling regalo, kaisa-isang itim na payong lamang sa gitna ng bagyo. Nang makasakay na si Lou sa jeep, naiwan si Gabriel na nakatayo sa ulan, pinapanood ang pag-alis ng dalaga. Habang bumibiyahe, hinawakan ni Lou ang kanyang dibdib kung saan nakatago ang black card at ang panyo ng kanyang ama. Ngunit sa sandaling iyon, ang iniisip niya ay ang init ng balikat ni Gabriel na sumangga sa lamig ng ulan. Sino ba talaga ang lalaking ito na tila palaging naroon sa bawat pagbagsak niya? At hanggang kailan niya kayang itago ang kanyang tunay na pagkatao sa harap ng mga matang tila nakakakita sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Ang katahimikan sa loob ng maliit na opisina ni Fred ay tila isang mabigat na kumot na bumabalot sa bawat hininga ni Lou. Sa ilalim ng malamlam na liwanag ng isang lampara, ang alikabok na sumasayaw sa hangin ay nagmumukhang mga multo ng nakaraan. Alam ni Lou na mapanganib ang kanyang ginagawa, ngunit ang bawat alaala ng kanyang amang unti-unting nanghihina sa ospital ay nagsisilbing mitya ng kanyang lakas ng loob. Maingat niyang binubuksan ng mga drawer, pinipigilan ang anumang tunog na maaaring magbigay alam sa mga nagbabantay sa labas. Ang marang pagpihit ng kandado sa labas ng pinto ay nagpatigil sa mundo ni Lou. Ang kanyang puso ay nagsimulang pumintig nang mabilis, tila isang tambol na humahampas sa kaibuturan ng kanyang dibdib. Walang oras para lumabas. Mabilis siyang gumapang patungo sa ilalim ng malaking mesa na gawa sa nara, pinipigilan ang kanyang paghinga hanggang sa sumakit ang kanyang baga. Ang tunog ng pagbukas ng pinto at ang mabibigat na hakbang ni Fred ay pumuno sa silid kasunod ng amoy ng matapang na sigarilyo. Gawin niyo na ang dapat gawin. Siguraduhin niyo na ang lahat ng pondong pumapasok sa bodega ay direktang maililipat sa personal account ni Doña Matilda. Wika ni Fred sa kanyang telepono. Ang boses nito ay puno ng kasakiman, tila isang linta na nagpaplano kung paano hihigupin ang huling patak ng dugo mula sa kumpanya. Walang dapat makaalam. Kung may magtanong, sabihin niyo na pambayad ito sa mga sirang kargamento. Madaling lokohin ang board of directors basta hawak natin ang lagda ng senyorita. Ang bawat salitang binitawan ni Fred ay tila isang malakas na sampal sa mukha ni Lou. Ang kanyang sariling tahanan, ang pinaghirapan ng kanyang mga magulang, ay unti-unti nang nilalamon ng mga anay ng katiwalian. Sa tindi ng kanyang galit, hindi sinasadyang nasagi ng kanyang siko ang isang maliit na folder sa gilid ng mesa. Ang tunog ng paglaglag ng mga papel sa sahig ay tila isang pagsabog sa gitna ng katahimikan. Napatigil si Fred sa pagsasalita. Ang tunog ng pag-urong ng kanyang upuan ay nagpahiwatig na handa na itong sumilip sa ilalim. Nanlamig ang mga daliri ni Lou. Ang kanyang buong katawan ay tila naging yelo sa tindi ng kaba. Ngunit bago pa man makayuko ang manager, isang malakas na kalampag ng mga bakal na drum ang umalingaw-ngaw mula sa labas ng bodega, kasunod ng malakas na boses ni Gabriel na tila may pinapagalitang ibang gwardya. Sino yan? Ang likot niyo naman. Sigaw ni Fred habang mabilis na lumalabas ng opisina upang tingnan ang kaguluhan sa labas. Sinamantala ni Lou ang pagkakataon. Mabilis siyang lumabas mula sa ilalim ng mesa, hinablot ang isang piraso ng papel na nalaglag mula sa folder, isang pekeng resibo na may pirma ni Matilda, at mabilis na lumabas sa kabilang pinto.
na patungo sa madilim na pasilyo. Pagdating niya sa likod ng mall, kung saan ang hangin ay sariwa at malayo sa amoy ng katiwalian, sinalubong siya ni Gabriel. Nakatayo ang lalaki sa ilalim ng isang poste ng ilaw, tila ba kanina pa siya inaantay. Hindi nagtanong si Gabriel kung bakit hingal na hingal ang dalaga o kung bakit tila nakakita ito ng multo. Sa halip lumapit siya ng may mahinahong mga hakbang at iniabot ang isang mainit na baso ng kape. "Uminom ka muna. Masyado kang nanginginig." Malumanay na wika ni Gabriel. Ang kanyang mga mata ay tila isang malalim na dagat na may dalang kapayapaan, tila ba sinasabi nitong ligtas na siya ngayon. "Salamat sa ginawa mo sa loob," mahinang sagot ni Lou habang tinatanggap ang kape. Ang init ng baso ay dahan-dahang tumagos sa kanyang nanlalamig na mga palad, nagbibigay ng kakaibang ginhawa sa kanyang nanunuyong lalamunan. "Alam kong ikaw ang gumawa ng ingay para makaalis ako. Hindi mo kailangang magpaliwanag sa akin, Lou. Alam kong may mabigat kang dinadala." Tugon ni Gabriel, ang kanyang boses ay tila isang banayad na haplos sa naguguluhang isipan ng dalaga. Tinitigan niya si Lou ng matagal, isang tingin na puno ng pangunawa at isang uri ng paghanga na hindi kayang bigkasin ng mga salita. "Basta tandaan mo, hindi mo kailangang gawin ang lahat ng mag-isa." Sa sandaling iyon, ang distansya sa pagitan nila ay tila naglaho. Ang liwanag ng buwan ay tumama sa mukha ni Gabriel, nagpapakita ng isang lalaking tila ba handang maging pader na sandalan ni Lou sa gitna ng anumang bagyo. Ang tibok ng puso ni Lou ay unti-unting kumalma, pinalitan ng isang matamis at banayad na pintig na dulot ng presensya ng lalaki. Ito ang kilig na unti-unting nagpapahilom sa mga sugat ng kanyang puso. Nang muling tingnan ni Lou, ang papel na nakuha niya, ang kanyang mga mata ay nanliit sa tindi ng gulat. Ang nakasulat sa resibo ay hindi lamang tungkol sa pera. Ito ay isang utos para sa pagbili ng mga chemical na hindi naman ginagamit sa mall, sa ilalim ng pangalan ng isang kumpanyang matagal nang sarado. Ngunit bago pa man niya masuri ng maigi ang dokumento, ang tunog ng pagpihit ng hawakan ng pinto sa likod nila ay nagpabalik sa kanila sa katotohanan. Isang anino ang lumitaw mula sa pintuan, hawak ang isang flashlight na direktang tumama sa mukha ni Lou. Ang kanyang hininga ay muling napatigil nang makita ang dokumentong hawak niya na tila ba nagniningning sa ilalim ng ilaw. Sino ang nakakita sa kanila at ano ang gagawin nito sa impormasyong hawak ni Lou? Ang matalas na liwanag ng flashlight na tumama sa mukha ni Lou ay nagmula sa nanginginig na kamay ni Nanay Rosa. Ang matanda ay nakatayo sa dulo ng pasilyo, ang kanyang mukha ay maputla at ang kanyang mga labi ay tila nawalan na ng kulay. Ngunit bago pa man makapagsalita si Lou upang itago ang dokumentong hawak niya, ang matanda ay binalot ng isang matinding pag-ubo na tila nanggagaling sa kailaliman ng kanyang dibdib. Sa gitna ng katahimikan ng gabi, ang bawat hininga ni Nanay Rosa ay tila isang paghihirap hanggang sa makita ni Lou ang mapulang mantsa ng dugo sa puting panyo na itinakip ng matanda sa kanyang bibig. "Nanay Rosa." Ang sigaw ni Lou ay puno ng takot habang mabilis siyang tumatakbo upang saluhin ang bumabagsak na katawan ng matanda. Agad na sumaklolo si Gabriel, binuhat nito si Nanay Rosa nang may pag-iingat at mabilis silang nagtungo sa maliit na klinik na matatagpuan sa loob ng mall. Ngunit sa halip na kalinga ang kanilang matagpuan ang malamig at walang pakialam na tingin ng naka-duty na nurse ang sumalubong sa kanila. "Wala kaming sapat na kagamitan dito para sa ganyang kalubhang kondisyon. Dalhin niyo siya sa pampublikong ospital at siguraduhin niyong may pambayad kayo bago namin siya tanggapin." Ang tinig ng nurse ay tila isang matigas na pader na walang puwang para sa awa. Isa lang siyang janitress, hindi ba? Ang management ay hindi sagot ang pagpapagamot sa mga contractual workers. Ang bawat salita ng nurse ay tila mga huling pako sa krus na dinadala ni Lou. Ang kanyang dibdib
ay nag-apoy sa galit, isang uri ng galit na naramdaman niya noong palayasin siya ni Matilda sa sarili niyang mansyon. Tiningnan niya si Nanay Rosa. Na hirap huminga ang tanging pamilyang nagparamdam sa kanya ng tunay na init sa gitna ng lamig ng bodega. "Dito lang kayo. Ako ang bahala." Bulong ni Lou kay Gabriel, ang kanyang boses ay puno ng determinasyon. Mabilis siyang lumabas at tumungo sa isang tagong ATM sa gilid ng gusali. Sa ilalim ng malamlam na ilaw ng makina, dahan-dahan niyang inilahom ang black card mula sa kanyang bulsa. Ang makintab at itim na card ay tila isang lihim na sandata sa kanyang palad. Habang ipinapasok niya ito sa makina, ang tunog ng pag-ikot ng mga gulong sa loob nito ay nagpahiwatig ng pagproseso sa isang halagang hindi kailanman kayang kitain ng isang janitress sa loob ng 10 taon. Hindi alam ni Lou na sa sandaling iyon isang signal ang ipinadala sa main system ng bangko na nagpahiwatig ng lokasyon ng card, isang panganib na maari niyang ikapahamak. Ngunit sa puntong iyon, ang buhay ni Nanay Rosa ang tanging mahalaga. Bumalik si Lou, dala ang mga gamot, pagkain at ang pambayad na kailangan upang asikasuhin ang matanda. Sa loob ng klinik, dahan-dahang bumubuti ang pakiramdam ni Nanay Rosa matapos mabigyan ng paunang lunas. Habang nagpapahinga ang matanda, naupo si Lou sa tabi nito, hinahaplos ang tuyo at magaspang na kamay na tila ba ito ang kamay ng sarili niyang ina. "Bakit mo ginagawa ito, Lou? Napakabuti mong bata." Mahinang daing ni Nanay Rosa, ang kanyang mga mata ay nangingilid ang luha habang nakatingin sa dalaga. "Naalala ko ang anak kong babae sa'yo. Namatay siya dahil wala kaming pambayad sa ospital noon. Sana ay kasing tatag mo rin siya kung nabubuhay pa siya." Hinila ni Lou ang katawan ni Nanay Rosa at mahigpit itong niyakap. Ang init ng matanda ay tila isang lunas sa sariling pangungulila ni Lou sa kanyang ina at ama. Ang mga luha ni Lou ay tahimik na pumatak sa balikat ng matanda, isang pagsuko sa lahat ng sakit na kinikimkim niya simula nang maging Lou siya. "Wala na po kayong dapat ipag-alala, Nay. Nandito na ako. Hindi ko hahayaang may mangyaring masama sa inyo." Pangako ni Lou, ang kanyang tinig ay nanginginig sa tindi ng emosyon. Nakatayo si Gabriel sa pintuan, tahimik na pinapanood ang tagpong iyon. May isang malalim na lungkot sa kanyang mga mata. Tila ba mayroon din siyang sariling sugat na hindi pa naghihilom. Ang kanyang paningin ay nanatili kay Lou, at sa sandaling iyon, ang kanyang paghanga sa dalaga ay lumalim pa, hindi dahil sa ganda nito, kundi dahil sa gintong pusong nagniningning sa gitna ng kahirapan. Ngunit ang katahimikan ng gabi ay biglang binasag ng isang anunsyo na umalingaw-ngaw sa bawat speaker ng mall, tila isang babala mula sa langit. Pansin sa lahat ng empleyado, bukas ng umaga, darating si Doña Matilda at si Senyorita Clarissa para sa isang biglaang inspeksyon sa bawat departamento kabilang ang bodega. Siguraduhin na ang lahat ay nasa ayos. Ang sino mang magkamali ay agad na matatanggal sa trabaho. Ang boses sa speaker ay tila isang malamig na hangin na dumaan sa batok ni Lou. Napatingin siya sa dokumentong nakuha niya mula sa opisina ni Fred na ngayon ay nakatago pa rin sa kanyang bag. Ang oras ng pagtutuos ay mas mabilis na darating kaysa sa kanyang inaasahan. Kaya ba niyang harapin ang kanyang madrasta at kapatid nang hindi nabubunyag ang kanyang lihim, o ang inspeksyon bukas ang magiging huling araw ni Lou sa ilalim ng anino ng mga Andrade? Ang hudyat ng unos ay nagsimulang gumapang sa bawat sulok ng mall kasabay ng paglubog ng araw. Ang katahimikan ng gabi na dati ay nagbibigay ng kapayapaan kay Lou ay napalitan ng isang nakabibinging tensyon. Sa loob ng bodega, ang bawat empleyado ay tila mga aninong mabilis na gumagalaw sa ilalim ng malamlam na liwanag, dala ang takot sa nalalapit na pagdating ng mga may-ari. Ibinuhos ni Fred ang lahat ng kanyang kalupitan sa gabing iyon.
Pinilit niya ang lahat na manatili at magtrabaho ng walang bayad hanggang sa madaling araw upang masiguradong walang ni isang butil ng alikabok ang makikita sa bawat istante. Ang bawat utos niya ay tila hagupit ng latigo na tumatama sa pagod na katawan ng mga manggagawa. Si Lou na kanina pa nakasuot ng kanyang itim na sombrero at maskara ay mas lalong naging maingat. Ang kanyang mga mata ay puyat at namumula, ngunit ang apoy ng determinasyon sa loob ng kanyang dibdib ay mas lalong nag-alab. Maingat niyang tinitiyak na ang bawat galaw niya ay hindi kukuha ng atensyon habang ang kanyang isipan ay nakatuon sa dokumentong nakuha niya at sa black card na tila nagbibigay ng bigat sa kanyang bulsa. Sa gitna ng pagmamadali na ramdaman ni Lou ang isang pamilyar na presensya sa kanyang likuran. Si Gabriel ay naroon tumutulong sa pagbubuhat ng mabibigat na kahon na dapat ay trabaho ng mga kargador. Ang pawis ay umaagos sa kanyang matikas na mukha, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatuon kay Lou. Sa bawat pagkakataon na magtatama ang kanilang paningin, tila may isang tahimik na usapan na nagaganap sa pagitan nila, isang pangako ng proteksyon na hindi kailangan ng mga salita. Nang mapansin ni Gabriel ang bahagyang panginginig ng mga kamay ni Lou habang nagpupunas ng isang istante, dahan-dahan siyang lumapit. Inilabas niya ang kanyang sariling panyo na may amoy ng malinis na sabon at ulan at marahan itong idinampi sa noo ng dalaga upang punasan ang tumutulong pawis. Ang init ng kanyang mga daliri na sandaling dumapo sa balat ni Lou ay nagdulot ng isang banayad na kuryente na tila nagpahinto sa pag-ikot ng mundo sa loob ng bodega. Huwag mong pilitin ang sarili mo, Lou. Malapit na tayong matapos. Mahinang bulong ni Gabriel. Ang kanyang boses ay tila isang malambot na unan sa gitna ng matitigas na bato ng kanilang sitwasyon. Salamat, Gabriel. Hindi ko alam kung paano ko kakayanin ang lahat ng ito kung wala ka, tugon ni Lou. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tindi ng pasasalamat at isang uri ng emosyong hindi niya pa kayang pangalanan. Ang munting sandaling iyon ng kilig at kapayapaan ay tila isang oasis sa gitna ng disyerto ng kanilang paghihirap. Ngunit ang bawat segundo ay tila isang paalala na ang oras ay mabilis na lumilipas patungo sa bukang liwayway. Nang sumapit ang 8:00 ng umaga, ang buong mall ay nagmistulang isang kristal na palasyo sa linis. Ang lahat ng empleyado ay nakapila ng maayos sa main lobby, kabilang si Lou na nakatago sa dulo ng hanay na kayuko at pilit na ibinaba ang kanyang sombrero. Ang tunog ng pagbukas ng malalaking salamin na pinto ay nagpahiwatig ng pagdating ng mga linta na sumisip-sip sa yaman ng kanyang pamilya. Ang matatalim at mapagmataas na tunog ng mga takong na tumatama sa makintab na marmol ay tila mga pintig ng isang madilim na kanta. Pumasok si Clarissa na suot ang isang matingkad na pulang damit na tila sumisigaw ng karangyaan, habang si Matilda ay nakasunod sa likuran nito. Ang mukha ay puno ng pagkukunwari at awtoridad. Bawat hakbang nila ay nagdudulot ng panginginig sa mga empleyadong nakayuko, maliban kay Lou na ang puso ay mabilis na humahampas sa kanyang dibdib. Habang naglalakad ang mag-ina sa gitna ng hanay, huminto si Clarissa sa tapat ng grupo kung nasaan si Lou. Ang mabangong amoy ng mamahaling pabango ay mabilis na pumuno sa hangin, isang amoy na dati ay bahagi ng buhay ni Livia, ngunit ngayon ay nagdudulot na lamang sa kanya ng pagkasuklam. Dahan-dahang itinaas ni Clarissa ang kanyang tingin, tinitingnan ang bawat isa ng may halong pandidiri. Nang makarating siya sa harap ni Lou, naramdaman ng dalaga ang lamig na tila tumatagos sa kanyang maskara. Ang paningin ni Clarissa ay tumigil, na niningkit ang mga mata habang sinusubukang tignan ang mukha ni Lou na nakatago sa anino ng sombrero. Ikaw, wika ni Clarissa. Ang boses ay matalas at puno ng pagduda. Bakit nakayuko ka, iangat mo ang mukha mo? Gusto kong makita kung sino ang mga taong nagtatrabaho sa ilalim ng pangalan ko. Nanigas si Lou.
Ang kanyang hininga ay napatigil habang dahan-dahan niyang nararamdaman ang kamay ni Clarissa na papalapit sa kanyang sombrero upang ito ay alisin. Sa sandaling iyon ang lahat ng pinaghirapan ni Lou ay nakataya sa isang mabilis na pagkilos. Magagawa kaya ni Lou na itago ang kanyang pagkakakilanlan o ang unang pagkikita nila ng kanyang kapatid ang magiging huling sandali ng kanyang lihim na misyon? Ang bawat hakbang ng mga takong nina Matilda at Clarissa sa makintab na marmol ng lobby ay tila mga tunog ng paghatol na dumarating sa gitna ng nakabibinging katahimikan. Ang hangin ay biglang bumigat na puno ng amoy ng mamahaling pabango na tila sumasakal sa hininga ng mga empleyadong nakayuko at hindi mga has na tumingin ng diretsyo. Para silang mga reynang naglalakad sa isang kaharian ng mga alipin. Ang bawat titig ay puno ng pandidiri at paghamak sa mga taong nagpapatakbo ng kanilang negosyo. Huminto si Clarissa sa tapat ng isang babaeng empleyada na halatang nanginginig ang mga tuhod. Ang babae ay bahagyang may kalakihan ng tiyan, isang palatandaan na siya ay nagdadalang tao. Sinuri siya ni Clarissa mula ulo hanggang paa nang may matalas na paningin hanggang sa tumigil ang mga mata nito sa sapatos ng empleyada. "What is this? Bakit ganyan ang kulay ng sapatos mo? It's so cheap and it's ruining the image of my mall." Wika ni Clarissa. Ang boses ay matinis at puno ng lason. "Hindi ba naituro sa inyo ang tamang grooming? Oh, I forgot. Baka pati pambili ng tamang sapatos ay wala kayo. Pasensya na po, senyorita. Namamaga po kasi ang mga paa ko dahil sa pagbubuntis, kaya ito lang po ang kumasya." Mahinang paliwanag ng empleyada, ang boses ay nanginginig sa takot at kahihiyan. "I don't care about your excuses. Ang kailangan ko rito ay mga taong presentable, hindi mga taong mukhang basahan." Singhal ni Clarissa bago bumaling kay Fred na mabilis na sumunod sa kanya. "Fred, fire her. Ayoko nang makita ang mukha niya rito. Simula bukas, she's a disgrace to this department." Ang empleyada ay napahagulgol ng tahimik, ang kanyang mga balikat ay bumagsak sa tindi ng kawalan ng pag-asa. Wala siyang magawa kundi ang tanggapin ang malupit na hatol sa harap ng lahat. Mula sa kanyang kinalalagyan, sa dulo ng hanay, nakakuyom ang mga kamao ni Lou. Ang bawat kuko niya ay bumaon sa kanyang mga palad hanggang sa makaramdam siya ng sakit, ngunit mas masakit ang nakikitang kawalang katarungan sa harap ng kanyang mga mata. Gusto niyang sumugod, gusto niyang isumbat sa kanyang kapatid ang lahat ng kasamaang ginagawa nito, ngunit naramdaman niya ang mahigpit, ngunit banayad, na hawak ni Gabriel sa kanyang siko mula sa likuran. Isang babala na hindi pa ito ang tamang oras. Nang dumaan ang tanggal na empleyada sa tabi ni Lou, habang umiiyak ito patungo sa locker room, mabilis at pasimpleng kumilos ang dalaga. Sa isang iglap na hindi mapapansin ng mga gwardya, idiniit ni Lou ang kanyang kamay sa bulsa ng apron ng babae at iniwan doon ang ilang piraso ng perang papel na itinago niya para sa sarili niyang panggastos. Isang maliit na tulong, isang golden moment ng pakikipagkapwa-tao na nagbigay ng kaunting liwanag sa madilim na sandaling iyon. Habang nagpapatuloy ang inspeksyon, lumapit si Fred kay Doña Matilda nang may malawak na ngiti na puno ng pagkukunwari. Mabilis niyang inabot ang isang maliit at makapal na sobrang puti sa madrasa ni Lou. Ang palitan ng tingin sa pagitan ng dalawa ay puno ng lihim na pagkakaunawaan. Ibinulsa ni Matilda ang sobre nang walang anumang salita. Tila ba ito ay isang nakagawiang transaksyon na hindi dapat makita ng sinuman. Ang misteryong ito ay lalong nagpatibay sa hinala ni Lou na ang bodega ay ginagamit sa mas malalim at mas madilim na paraan kaysa sa simpleng pagnanakaw ng pondo. Narating ni na Matilda at Clarissa ang jewelry section, ang lugar kung saan nakatalaga si Lou at Nanay Rosa sa araw na yon. Ang bawat piraso ng alahas sa loob ng mga glass case ay nagniningning
sa ilalim ng mga spotlight, tila mga saksi sa darating na tensyon. Huminto si Clarissa sa tapat mismo ng counter ni Lou. Ang kanyang mga mata ay nanliit habang tinititigan ang isang partikular na singsing, isang diamanteng singsing na may napakagandang tabas. Ang kislap nito ay tila nangaasar sa mga taong tumitingin dito. Ito ang pinakamahal na piraso sa koleksyon ng mall para sa buwang iyon. Open this case. Utos ni Clarissa. Ang kanyang paningin ay nanatiling nakapako sa diamante habang si Lou ay dahan-dahang gumagalaw upang sumunod. Nang iabot ni Lou ang susi, nagtama ang kanilang mga daliri. Isang malamig na pakiramdam ang gumapang sa braso ni Lou nang maramdaman ang balat ng kanyang kapatid. Clarissa sa kabilang banda ay napatitig ng matagal sa mga kamay ni Lou, mga kamay na sa kabila ng dumi ng bodega ay may kakaibang hugis na tila pamilyar sa kakanya. Why are your hands trembling? Are you hiding something? Tanong ni Clarissa. Ang kanyang boses ay puno ng hinala habang inilalapit ang kanyang mukha sa nakamaskarang si Lou. Ang kanyang mga mata ay tila sinusubukang butasin ang balat ng dalaga upang makita ang katotohanang nakatago sa ilalim. Ang katahimikan sa paligid ay naging mas malalim pa. Ang tanging naririnig ay ang sariling tibok ng puso ni Lou na tila isang mabilis na tambol sa loob ng kanyang dibdib. Habang hawak ni Clarissa ang diamanteng singsing, isang mapanganib na ideya ang tila gumuhit sa mga labi ng kontrabida. Ano ang balak gawin ni Clarissa sa singsing na yon at paano malulusutan ni Lou ang matalas na pagsusuri ng kanyang kapatid nang hindi nabubunyag ang kanyang lihim? Ang kislap ng diamanteng singsing sa pagitan ng mga daliri ni Clarissa ay tila isang matalim na liwanag na pilit binubulag ang sinumang tumitingin dito. Sa loob ng marangyang jewelry section, ang hangin ay naging masikip. Bawat hininga ng mga empleyado ay tila binibilang sa ilalim ng mapanghusgang titig ng kanilang senyorita. Isinuot ni Clarissa ang singsing sa kanyang daliri. Itinaas ang kanyang kamay sa tapat ng ilaw at pinagmasdan ang sariling refleksyon sa salamin ng may kasakiman at labis na pagmamalaki. Napakaganda. Bagay na bagay sa akin, hindi ba? Wika ni Clarissa habang ang kanyang mga mata ay nananatiling nakapako sa sariling kagandahan. Pagkatapos lumingon siya kay Lou na nakatayo lamang sa likod ng counter, nakayuko at pilit na iniiwasan ang anumang gulo. Isang mapanganib na ngiti ang gumuhit sa mga labi ng kontrabida. Nagkunwari itong tinitingnan ang isang koleksyon ng mga kwintas sa kabilang bahagi at sa isang mabilis na pagkilos na tila ba sinadya ng tadhana, lihim niyang ibinagsak ang singsing sa loob ng lumang bag ni Lou na nakabukas sa ilalim ng counter. Ang bawat segundo ay tila tumigil. Ang tanging naririnig sa buong palapag ay ang marahang paghakbang ng mga sapatos ni na Matilda at Clarissa sa makintab na sahig. Biglang tumigil si Clarissa. Ang kanyang mukha ay nagpalit mula sa kasiyahan patungo sa isang huwad na pagkagulat at galit. Ang singsing ko! Nasaan ang diamanteng singsing na hawak ko kanina? Ang sigaw ni Clarissa ay pumailan lang sa buong jewelry section, tila isang pagsabog na yumanig sa katahimikan ng mall. Ang kanyang tinig ay puno ng panginginig, isang perpektong pagganap para sa isang palabas na siya rin ang sumulat. Mabilis na lumapit si Fred. Ang kanyang mukha ay puno ng pawis at kaba. Ano pong nangyari? Senyorita, sigurado po ba kayong nawawala? Are you calling me a liar, Fred? Ibinigay ko yon sa babaeng ito para linisin at ngayon ay wala na sa paningin ko. Turo ni Clarissa kay Lou. Ang kanyang daliri ay nanginginig sa galit. Agad na ipinag-utos ni Fred ang pagsasara ng lahat ng labasan sa area. Ang mga gwardya ay mabilis na humarang sa bawat pinto, habang ang mga empleyado ay nanatiling nakatayo ng tuwid, takot na madamay sa gulo. Sinimulan ni Fred na halughugin ang bawat sulok ng counter, itinatapon ang mga gamit nang walang pakundangan hanggang sa makita niya ang lumang bag ni Lou. Marahas niyang hinablot ang bag at ibinuhos ang lahat ng laman nito sa ibabaw ng glass case. Ang tunog ng pagbagsak ng ilang barya, isang panyo,
At ang diamanteng singsing sa ibabaw ng salamin ay tila isang hatol ng kamatayan para kay Lou. Ang kislap ng alahas sa gitna ng mga simpleng kagamitan ni Lou ay naging matibay na ebidensya ng isang kasalanang hindi niya kailanman ginawa. Magnanakaw, isang hamak na empleyada lang nagawa pang magnakaw ng milyong pisong singsing. Ang tinig ni Clarissa ay puno ng pandidiri habang nakatingin kay Lou. Napakalakas ng loob mo. Akala mo ba ay makakalusot ka? Naramdaman ni Lou ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Ang bawat salitang nais niyang sabihin ay tila pako na bumabara sa kanyang bibig. Tumingin siya kay Nanay Rosa na nakatayo sa tabi niya. Ang matanda ay nanginginig sa takot at ang mga mata ay puno ng luha para sa dalaga. Sa likuran naramdaman ni Lou ang mahigpit ngunit protektadong presensya ni Gabriel. Ang kamay ng gwardya ay bahagyang dumapos sa kanyang balikat, isang tahimik na suporta na tila ba sinasabi nitong naniniwala siya sa katotohanan ng dalaga. Sir, hindi po ako magnanakaw. Hindi ko po alam kung paano napunta yan sa bag ko. Mahinang wika ni Lou. Ang kanyang boses ay pilit na pinapatatag sa kabila ng daga ng kahihiyan. Ngunit walang sino man ang nakinig. Pinagtulungan siya ng mapanghusgang mga mata ng kanyang mga kasamahan at ang malulupit na salita ni Fred. Ang bawat titig sa kanya ay tila isang sampal sa kanyang karangalan. Lumapit si Clarissa kay Lou. Ang amoy ng kanyang mamahaling pabango ay muling sumakal sa dalaga. Itinaas nito ang kanyang kamay at dahan-dahang hinawakan ng baba ni Lou. Pilit na iniangat ang mukha nito upang makita ang mga mata ng kanyang kapatid na nag-aapoy sa tuwa. Dahil sa nakitang pagbagsak ng katarungan, ayoko ng mga magnanakaw sa mall ko, Lou, at lalong ayoko ng mga taong hindi marunong humingi ng tawad. Wika ni Clarissa sa isang malamig at nakakapangilabot na tono. Kung gusto mong hindi kita ipakulong, ngayon din lumuhod ka sa harap ko. Lumuhod ka at dilaan mo ang dumi sa sapatos ko para ipakita ang pagsisisi mo. Ang katahimikan sa buong palapag ay naging mas nakabibingi. Ang bawat empleyado ay napatigil hinihintay ang magiging reaksyon ng dalagang tila ba nawalan na ng lahat ng kanyang dignidad. Magagawa kaya ni Lou na tanggapin ang ganitong uri ng pagkaalipusta para lamang sa kanyang lihim na misyon, o ito na ang sandali na tuluyan nang sasabog ang kanyang galit? Ang katahimikan sa loob ng jewelry section ay tila isang matalim na kutsilyo na humahati sa bawat hininga ng mga taong nandoon. Nakatayo si Lou nang matuwid ang kanyang mga kamao ay nakakuyom sa kanyang gilid habang ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa likod ng kanyang maskara. Ang bawat salita ni Clarissa ay tila lason na ibinubuhos sa kanyang pagkatao, ngunit sa kabila ng daga ng kahihiyan, nanatiling matibay ang kanyang tindig. Hindi siya yuyuko sa isang kasalanang hindi niya ginawa, at lalong hindi siya luluhod sa harap ng taong kailanman ay hindi natutong rumespeto sa kapwa. I said kneel down. Huwag mong subukan ang pasensya ko, Lou. Ang sigaw ni Clarissa ay pumailan lang. Ang kanyang tinig ay puno ng pagkutya at pagmamataas. Isang hamak na katulong ka lang dito. Wala kang karapatang tumingin sa akin ng ganyan. Nang makita ni Fred na hindi gumagalaw si Lou, mabilis siyang nag-utos sa dalawang gwardyang nasa kanyang likuran. Ang marahas na paghakbang ng mga ito patungo kay Lou ay nagpatahimik sa lahat. Ngunit bago pa man mahawakan ng mga gwardya, ang braso ng dalaga, isang matikas na katawan, ang humarang sa kanilang harapan. Ang tunog ng mabilis at malakas na pagtulak ni Gabriel sa mga gwardya ay yumanig sa tensyon ng silid. Hindi hinayaan ni Gabriel na malapitan nila si Lou. Ang kanyang mga mata ay tila nagbabaga, ang kanyang buong aura ay puno ng proteksyon para sa babaeng kanyang minamahal. Sa isang iglap ang bodega ay naging isang arena ng tahimik na labanan. Ang bawat pagtatangka ng mga gwardya na hulihin si Lou ay sinalag ni Gabriel ng may tindi at lakas. Ang kanyang mga galaw ay mabilis at walang takot.
Ngunit dahil sa dami ng mga lumalapit ang bawat pagtama ng kanilang mga katawan sa mga display table, ay nagdulot ng pagyanig sa mga mamahaling kristal sa paligid. Tumigil kayo. Ang boses ni Doña Matilda ay umalingaw-ngaw puno ng awtoridad at kasamaan. Huminto ang lahat maliban sa mabilis na paghinga ni Gabriel na tila isang hapon na leon. Tumingin si Matilda kay Gabriel nang may mapanguyam ng ngiti. "You're just a guard, Gabriel, and now you are assaulting our security team. Alam mo ba ang parusang naghihintay sa'yo? I can make sure you rot in jail for the rest of your life." Nanigas ang buong katawan ni Lou nang marinig ang banta ng kanyang madrasta. Alam niyang seryoso si Matilda. Ang kanyang puso ay pinigsa ng matinding pighati at takot, hindi para sa kanyang sarili, kundi para kay Gabriel. Ang lalaking ito na walang ibang ginawa, kundi protektahan siya mula sa unang araw, ay maaari ngayong mawala ang lahat dahil sa kanya. Ang daga ng konsensya ay mas mabigat pa kaysa sa anumang sako ng kargamento sa bodega. Tiningnan ni Lou si Gabriel, ang pawis na umaagos sa mukha ng lalaki at ang determinasyon sa kanyang mga mata ay nagpabagsak sa huling pader ng katatagan ng dalaga. Hindi niya kayang makitang nagdurusa ang mga taong mabubuti dahil sa kanyang lihim. Dahan-dahang gumalaw si Lou, ang kanyang mga tuhod ay nagsimulang manghina sa tindi ng dusa. Ang bawat pulgada ng kanyang pagbaba ay tila pagpunit sa kanyang sariling karangalan bilang isang Andrade. Ang kanyang mga mata ay napuno ng mainit na luha, nag-iiwan ng basang landas sa likod ng kanyang maskara. Handa na siyang isuko ang lahat ng kanyang dignidad, handa na siyang lumuhod sa harap ng kanyang malupit na kapatid. Mailigtas lamang si Gabriel mula sa galit ni Matilda. "Huwag, Lou, huwag mong gawin iyan." Mahinang daing ni Gabriel, ang kanyang boses ay puno ng sakit habang pilit siyang pinipigilan ng 3 gwardya hindi makalapit upang itayo ang dalaga. Ngunit bago pa man tuluyang sumayad ang mga tuhod ni Lou sa malamig at makintab na marmol, isang nanginginig na katawan ang biglang sumingit sa pagitan nila. Ang tunog ng marahas na pagtama ng mga tuhod sa sahig ay bumasag sa katahimikan ng lahat. Si Nanay Rosa ay naroon nakaluhod sa harap ni Clarissa. Ang kanyang mga kamay ay nakataas sa isang pagsusumamo. "Senyorita, maawa po kayo. Ako na lang po ang parusahan niyo. Ako na lang po ang luluhod para sa kanya." Ang boses ni Nanay Rosa ay basag puno ng pait at pagsusumamo na tila ba nanggagaling sa kailaliman ng kanyang kaluluwa. "Huwag niyo pong saktan ang batang ito. Napakabuti po ng puso niya. Maawa po kayo." Napatigil ang buong mundo ni Lou. Nakatingin siya sa likuran ng matandang janitress na handang isakripisyo ang nalalabi nitong dignidad para sa kanya. Ang bawat hikbi ni Nanay Rosa ay tila isang karayom na tumutusok sa kanyang puso. Ang kawalang katarungan sa harap niya ay umabot na sa puntong hindi na kayang tiisin ng sinumang tao. Magagawa kaya ni Clarissa na patawarin sila sa gitna ng pagsusumamo ng isang matanda? O ang eksenang ito ang magiging mitya ng isang mas matinding trahedya na tuluyang gigising sa natutulog na kapangyarihan ni Livia? Ang nakaluhod na anyo ni Nanay Rosa sa paanan ni Clarissa ay tila isang imahe ng sukdulang pagpapakumbaba na dapat sana ay nagpalambot sa puso ng sinumang tao. Ngunit para sa isang Clarissa Andrade, ang mga luhang umaagos sa kulubot na mukha ng matanda ay tila dumi lamang na nagpapababa sa kanyang estado bilang isang senyorita. Tumingin si Clarissa nang may labis na pandidiri ang kanyang ilong ay bahagyang kumulubot, habang pilit na iniiwas ang kanyang mamahaling sapatos mula sa nanginginig na mga kamay ng janitress. "Bitawan mo ang sapatos ko, matandang madungis. Huwag mong madumihan ang suot ko ng mga kamay mong galing sa basura." Ang boses ni Clarissa ay tila isang matalim na hagupit na bumasag sa katahimikan ng buong palapag. Sa isang marahas at biglaang pagkilos, itinaas ni Clarissa ang kanyang kamay
at dinala ang lahat ng kanyang puot sa isang malakas na pagtama ng palad sa pisngi ni Nanay Rosa. Ang tunog ng pagtama ng balat sa balat ay umalingaw-ngaw sa bawat sulok ng jewelry section, tila isang pagsabog na nagpahinto sa paghinga ng lahat ng nakasaksi. Dahil sa tindi ng lakas ng matanda, ay tumilapon at ang kanyang ulo ay malakas na tumama sa matulis na kanto ng isang display table bago tuluyang bumagsak sa malamig na marmol. Isang mapulang mantsa ng dugo ang dahan-dahang gumapang sa puting sahig, nagmumula sa noon ni Nanay Rosa na ngayon ay wala ng malay. Sa sandaling iyon, ang mundo ni Lou ay tuluyan ng huminto. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay naging isang mabigat na tambol na tila nanggagaling sa kailaliman ng kanyang kaluluwa. Ang maamong Lou na nagtiis ng gutom pagod at pang-aapi ay naglaho sa loob ng isang iglap. Ang baon ng pighati ay napalitan ng isang nakakapangilabot na katahimikan at isang uri ng galit na mas matindi pa sa anumang bagyong dumaan sa kanyang buhay. Dahan-dahang lumapit si Lou kay Nanay Rosa. Ang kanyang bawat hakbang ay may dalang bigat at awtoridad na tila ba ang buong gusali ay yumayanig sa ilalim ng kanyang mga paa. Nilampasan niya si Clarissa na tila ba ito ay isang walang kwentang anino sa hangin. Lumuhod siya sa tabi ng matanda at maingat na inilapat ang kanyang palad. Sa sugat nito, ang kanyang mga daliri ay nabahiran ng mainit na dugo. Isang dugo ng isang inosenteng tao na nagmahal sa kanya ng walang pasubali. Nanay Rosa. Bulong ni Lou ang kanyang tinig ay hindi na nanginginig. Ito ay naging malamig matigas at puno ng isang pangakong hinding-hindi na mababali. Tumayo si Lou at dahan-dahang humarap kay Clarissa at Matilda. Ang kanyang mga mata sa likod ng maskara ay tila dalawang nagbabagang uling na handang tumupok sa lahat ng kasamaang nasa harap niya. Walang alinlangan niyang itinaas ang kanyang kamay patungo sa kanyang sombrero at dahan-dahan itong tinanggal. Kasunod ang pag-alis sa maskarang nagkubli sa kanyang tunay na pagkatao sa loob ng mahabang panahon. Nang malaglag ang kanyang mahabang buhok at tumambad ang kanyang mukha sa ilalim ng mga nagniningning na chandelier, tila ba ang lahat ng hangin sa loob ng mall ay naglaho. Nanlaki ang mga mata ni Clarissa, ang kanyang bibig ay bahagyang bumukas, ngunit walang salitang lumabas. Si Matilda naman ay napaatras ang kanyang mukha, ay nawalan ng kulay, tila ba nakakita ng isang multo na bumangon mula sa hukay. Livia, ang tanging naibulalas ni Matilda sa isang boses na halos hindi marinig sa tindi ng gulat at takot. Tiningnan sila ni Livia Andrade mula ulo hanggang paa nang may sukdulang paghamak. Ang kanyang aura ay nagbago. Wala na ang abang empleyada. Ang tanging naroon ay ang tunay na reyna ng imperyo, ang nag-iisang tagapagmana na may hawak ng tadhana ng bawat taong naroon. Ang kanyang tindig ay tuwid, ang kanyang boses ay tila isang hatol mula sa langit nang magsimula siyang magsalita. Tapos ka na bang maglaro sa mall ko, Clarissa? Ang boses ni Livia ay malamig at mariin, tila isang patalim na dahan-dahang humihiwa sa hangin. Dahil sa sandaling ito, ang lahat ng inakala mong sayo ay babawiin ko ng walang tira. Dahan-dahang inabot ni Livia ang kanyang bulsa at inilabas ang itim na card. Ang kislap ng ginto at itim na materyales ng black card sa ilalim ng ilaw ay naging simbolo ng katapusan ng maliligayang araw ni na Matilda at Clarissa. Nakatayo si Gabriel sa di kalayuan ng kanyang mga mata ay puno ng gulat, ngunit may kasamang malalim na pangunawa. Ngayon, ay alam na niya ang dahilan sa likod ng lahat ng misteryo ni Lou. Sa kabila ng kaguluhan, isang bahagi ng kanyang puso ang nakaramdam ng kaba. Ngayong alam na niyang ang babaeng mahal niya ay ang bilyonaryang nagmamay-ari ng lahat. May puwang pa ba ang isang simpleng gwardya sa buhay nito? Anong parusa ang igagawad ni Livia sa kanyang madrasta
at kapatid ngayong hawak na niya ang ganap na kapangyarihan at ano ang mangyayari sa relasyon nila ni Gabriel pagkatapos ng pagsabog ng katotohanan ito. Ang katahimikan sa loob ng jewelry section ay tila naging isang masikip na vacuum na sumisipsip sa bawat hininga ni na Matilda at Clarissa. Nakatayo si Livia sa gitna ng liwanag, ang kanyang mukha ay tila isang eskulturang gawa sa marmol, matatag, malamig at hindi matitinag. Ang black card sa kanyang kamay ay nagniningning sa ilalim ng mga spotlight, tila isang anting-anting na nagdadala ng katapusan sa lahat ng kasinungalingan. Huwag mong subukang lokohin kami, Livia. Isang peke ang card na yan. Isang hamak na basurera, kalang na nagtatago sa ilalim ng maskara. Ang boses ni Clarissa ay matinis at nanginginig, isang desperadong pagtatangka na kumapit sa kanyang gumigibang mundo. Ang kanyang mukha ay namumula sa pagitan ng galit at takot, habang ang kanyang mga kamay ay hindi mapakali sa kanyang gilid. Ngunit si Matilda, na mas nakakaalam sa kapangyarihan ng pamilya Andrade, ay hindi makapagsalita. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa disenyo ng card, ang gintong selyo na tanging ang tunay na tagapagmana lamang ang maaaring magkaroon. Alam niya ang ibig sabihin nito. Alam niyang ang bawat segundong lumilipas ay isang hakbang papalapit sa kanilang pagbagsak. Hindi pinansin ni Livia ang mga hiyaw ng kanyang kapatid. Sa halip, dahan-dahan siyang lumakad patungo sa pinakamataas na terminal ng mall na nasa tabi ng jewelry counter. Ang bawat hakbang niya ay may dalang awtoridad na tila ba ang bawat hibla ng kuryente sa buong gusali ay sumusunod sa kanyang kalooban. Isinaksak niya ang card sa terminal. Ang sistema ng mall ay nagpadala ng isang banayad na kislap ng liwanag bago ang lahat ng malalaking screen sa bawat palapag ay sabay-sabay na nagbago. Ang mga patalastas ng mga mamahaling damit ay naglaho pinalitan ng isang opisyal na logo ng korporasyon at isang mensaheng umalingaw-ngaw sa bawat speaker. Welcome back, Board Chairman Livia Andrade. All systems are now under your direct command. Isang sama-samang paghinga ng pagkagulat ang narinig mula sa mga empleyado at mamimili na napatigil sa kanilang ginagawa. Ang lahat ng mata ay nakatunghay ngayon sa mga screen kung saan nagsimulang lumitaw ang mga dokumentong kinuha ni Livia mula sa opisina ni Fred, mga pekeng resibo, mga lihim na bank transfer patungo sa account ni Matilda at ang listahan ng mga biktima ng kanilang pang-aabuso. Ano ito, Fred? Patayin mo ang mga screen na yan. Utos ko ito. Sigaw ni Matilda, ang kanyang boses ay puno ng histerya. Ngunit si Fred ay wala ng lakas na sumunod. Sinubukan niyang tumakbo patungo sa fire exit, ngunit mabilis siyang hinarang ng mga kasamahang gwardya ni Gabriel. Sa unang pagkakataon, ang mga taong dati niyang inaapi ang siyang naging harang sa kanyang pagtakas. Ang bawat gwardya ay nakatayo ng matuwid, ang kanilang mga mukha ay puno ng dangal habang pinipigilan ang kanilang mapang-abusong boss. Tumingin si Livia kay Clarissa na ngayon ay tila isang basang sisiw na pilit pa ring nagmamayabang. Lumapit si Livia sa kanyang kapatid, ang kanyang presensya ay tila isang mabigat na ulap na bumabalot sa takot na katawan nito. Luhod ang malamig na utos ni Livia. Ang kanyang boses ay tila isang hatol mula sa pinakamataas na hukuman. Luhod ka sa harap ni Nanay Rosa at humingi ka ng tawad sa bawat sampal na ibinigay mo sa kanya. At gawin mo ito habang ang buong mundo ay nakatingin. Hinding-hindi ko gagawin iyan. Mas gusto ko pang mamatay kaysa humingi ng tawad sa isang janitress. Bulyaw ni Clarissa, ang kanyang mga mata ay nanlilisik pa rin sa kabila ng kanyang nanginginig na mga tuhod. Ngunit bago pa man makapagsalita muli si Clarissa, ang kanyang telepono ay nagpadala ng isang serye ng mga abiso. Mabilis itong kinuha ni Clarissa at doon ay tumambad ang katotohanang mas masakit pa sa anumang sampal. Your account has been frozen by the chairman's order. All assets are currently under investigation.
Hindi lamang ang pera ni Clarissa ang nawala. Pati ang mga bank accounts ni Matilda, ang kanilang mga credit cards at ang karapatan nilang manatili sa mansyon ay binawi ni Livia sa loob lamang ng isang kisap mata. Sa sandaling iyon, ang karangyaan na kinapitan nila sa loob ng maraming taon ay natunaw na tila asukal sa ilalim ng ulan. Napaluhod si Matilda sa tindi ng panghihina, ang kanyang mga diamante ay tila naging mga bato na lamang na walang halaga. Tumingin siya kay Livia nang may pagsusumamo, ngunit wala siyang nakitang anumang bakas ng awa sa mga mata ng kanyang anak-anakan. Ang panahong ibinigay ni Livia para sa kanilang pagbabago ay tapos na. Sa likuran ni Livia, dahan-dahang nagkamalay si Nanay Rosa. Inalayan siya ni Gabriel, ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa tindi ng halo-halong emosyon. Tumingin si Livia kay Gabriel at sa gitna ng lahat ng tagumpay at kapangyarihan, ang kanyang mga mata ay lumambot. Sa sandaling iyon, hindi siya si Chairman Livia, kundi ang Lou na nagbahagi ng kape at pangarap sa lalaking ito. Ngunit ang munting sandali ng kapayapaan ay muling binasag ng isang tunog. Mula sa bulsa ni Livia, ang kanyang sariling telepono. Pagtingin niya sa screen, nakita niya ang pangalan ng ospital kung saan naroon ang kanyang ama. Ang kanyang buong katawan ay nanlamig nang sagutin niya ang tawag. "Hello, Doc, ano pong nangyari?" Tanong ni Livia, ang kanyang boses ay nanginginig sa takot na tila ba ang lahat ng kanyang kapangyarihan ay walang silbi sa harap ng kamatayan. Napatigil ang lahat habang hinihintay ang sagot. Ang bawat tibok ng puso ni Livia ay tila isang mabigat na tambol sa loob ng kanyang dibdib, hinihiling na sana ay huwag maging huli ang lahat para sa kanyang ama. Ang balita mula sa kabilang linya ng telepono ay tila isang malakas na agos ng tubig na tumangay sa lahat ng pagod at takot ni Livia. Ang kanyang mga binti ay naging malambot, tila ba hindi na kayang suportahan ang kanyang sariling timbang, at dahan-dahan siyang napasandal sa malamig na pader ng jewelry counter. Ang mga salita ng doktor, "Gising na ang ama mo," ay paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa kanyang isipan, nagdudulot ng isang uri ng kaligayahang mas masakit pa sa anumang pighati. Ang bawat paghinga niya ay naging isang pasasalamat, at ang mga luhang bumuhos mula sa kanyang mga mata ay hindi na mula sa uyam, kundi mula sa isang pusong muling nabuhayan ng pag-asa. Sa kabilang banda, si Matilda ay tila isang hayop na nasulok sa isang madilim na kanto. Ang kanyang mukha ay puno ng pawis, ang kanyang kolorete ay bahagyang kumalat sa tindi ng kanyang panginginig. Habang lumalapit ang mga awtoridad kasama ang legal team ni Livia, sinubukan pa rin ni Matilda na gamitin ang kanyang natitirang boses upang mag-utos. "Hindi niyo ako pwedeng paalisin. Asawa ako ni Don Roberto. Ako ang nag-alaga sa kumpanyang ito." Ang bulyaw ni Matilda ay puno ng desperasyon, ngunit ang bawat salita niya ay tila hangin na lamang na walang saysay. Ang punong abogado ng pamilya Andrade ay lumapit at inilapag ang isang makapal na folder sa harap ni Matilda. Ang tunog ng pagtama ng folder sa ibabaw ng glass case ay tila isang huling hatol. "Doña Matilda, mayroon kaming hawak na mga dokumentong nagpapatunay ng iyong pakikipagsabwatan sa paglipat ng pondo ng kumpanya sa iyong sariling bulsa. At higit sa lahat, ang black card na hawak ni Livia ay nagbibigay sa kanya ng ganap na kapangyarihan upang bawiin ang lahat ng iyong karapatan sa pamilyang ito." Wala nang nagawa si Matilda kundi ang mapatitig ng tulala. Sa isang hudyat ni Livia, lumapit ang mga babaeng gwardya at sinimulang hubaran sina Matilda at Clarissa ng kanilang mga mamahaling alahas. Ang bawat diamanteng tinatanggal sa kanilang mga leeg at tenga ay tila piraso ng kanilang kaluluwa na binabawi. Ang kanilang mga mamahaling bag ay kinuha, pinalitan ng mga simpleng plastic bag na naglalaman lamang ng kanilang mga personal na gamit. Pinakamasakit sa lahat para kay Clarissa ay nang utusan siya ni Livia na hubarin ang kanyang matutulis at mamahaling takong. Ang bawat hakbang ni Clarissa sa malamig at magaspang na sahig ng mall
Nang nakapaa lamang, ay nagparamdam sa kanya ng tunay na kahihiyan. Ang bawat empleyadong dati niyang minaltrato ay nakatayo sa magkabilang panig. Pinapanood silang kinaladkad palabas hindi sa VIP exit, kundi sa pangkaraniwang labasan kung saan dumadaan ang lahat. Nang marating nila ang gitna ng mall, huminto si Clarissa dahil sa sakit ng kanyang mga paa. Naramdaman niya ang lamig at ang bawat dumi ng sahig na dati ay ipinapalinis niya nang may kasamang lait kay Nanay Rosa. Sa sandaling iyon, ang hiya o sukdulang kahihiyan ay tila isang apoy na tumutupok sa kanyang buong pagkatao. Nakita niya ang kanyang refleksyon sa malaking screen, hindi na isang senyorita, kundi isang babaeng nawalan ng lahat dahil sa sariling kasakiman. Bumaling si Livia kay Fred na ngayon ay nakaposas na at hawak ng mga pulis. Ang tingin ni Livia sa manager ay puno ng malamig na katarungan. Fred, hindi mo lang ninakawan ng kumpanya, ninakawan mo rin ng dignidad ang mga taong nagtatrabaho ng tapat para sa iyo. Ang bodega ay hindi mo kaharian at ang mga manggagawa ay hindi mo alipin. Wika ni Livia, ang boses ay matatag at puno ng kapangyarihan. You are officially fired at sisiguraduhin kong pagbabayaran mo ang bawat sentimong kinuha mo sa batas. Nang mailabas na ang mga kontrabida, ang buong mall ay binalot ng isang panandaliang katahimikan bago ito napalitan ng mga bulong ng paghanga at ginhawa. Ngunit para kay Livia, ang tagumpay ay tila may kulang pa. Humarap siya kay Gabriel na kanina pa nakatayo sa isang sulok tahimik na pinagmamasdan ang lahat. Ang mga mata ni Gabriel ay puno ng isang uri ng lungkot na tila ba nanggagaling sa kailaliman ng isang sugatang puso. Dahan-dahang lumapit ang lalaki kay Livia. Sa halip na ang pamilyar na ngiti ni Lou, ang makita niya tumambad sa kanya ang marangyang anyo ng isang bilyonaryang chairman. Ang distansya sa pagitan nila na dati ay pinaglalapit ng isang itim na payong sa ulan ay biglang naging isang napakalawak na bangin. Dahan-dahang yumuko si Gabriel, ang kanyang boses ay puno ng paggalang na tila ba isang pader na naghihiwalay sa kanila. Ma'am Livia, masaya ako na nasa ayos na ang lahat. Masaya ako para sa inyo at sa inyong ama. Pagkatapos gumawa si Gabriel ng isang hakbang paatras, ang tunog ng kanyang mga bota sa sahig ay tila isang paalam na tumatagos sa puso ni Livia. Ang lalaking sumangga sa bawat sampal at bawat lait, para sa kanya ang lalaking nagparamdam sa kanya ng tunay na halaga ng pag-ibig nang walang pangalan ay unti-unti nang lumalayo dahil sa tindi ng hiya sa estado ng buhay. Gabriel, sandali. Tawag ni Livia, ang kanyang boses ay nanginginig sa tindi ng pangungulila kahit na nasa harap lang niya ang lalaki. Ngunit ang muling pagtunog ng kanyang telepono tungkol sa kalagayan ng kanyang ama ay nagpilit kay Livia na kumilos. Kailangan niyang pumunta sa ospital, kailangan niyang makita ang kanyang ama. Tumingin si Livia sa papalayong anino ni Gabriel at sa pintuan ng ospital na naghihintay sa kanya. Magagawa pa kaya ni Livia na ibalik ang dating lapit nila ni Gabriel ngayong ang katotohanan ay tila naging isang malaking balakid o ang kanyang pag-akyat sa trono ang magiging dahilan ng pagkawala ng kaisa-isang lalaking tunay na nagmahal sa kanyang kaluluwa. Ang bawat hakbang ni Gabriel patungo sa labasan ng mall ay tila isang mabigat na pasanin na humihila sa puso ni Livia. Ang malawak na lobby na dati ay puno ng tensyon at galit ay nabalot ngayon ng isang uri ng katahimikan na mas nakabibingi kaysa sa anumang sigaw. Nakita ni Livia ang likuran ni Gabriel, ang mga balikat na sumangga sa bawat hirap, ang mga kamay na laging handang tumulong na ngayon ay tila lumiliit sa ilalim ng nagniningning na mga chandelier ng Imperyong Andrade. Gabriel. Ang sigaw ni Livia ay pumailan lang bumasag sa pader ng pag-aalinlangan. Hindi siya tumakbo bilang isang chairman. Tumakbo siya bilang si Lou, ang babaeng natuto muling magmahal sa gitna ng alikabok ng bodega. Napatigil si Gabriel, ang kanyang mga bota ay dahan-dahang huminto sa makintab na marmol
Nang lumingon siya, ang kanyang mga mata ay puno ng isang uri ng paggalang na tila isang napakalayong distansya. Ngunit bago pa man siya makapagsalita ng anumang formal na pagbati, hinawakan ni Livia ang kanyang mga kamay na magaspang dahil sa trabaho, ngunit nagbibigay ng pinakamainit na pakiramdam sa dalaga. Huwag kang lalayo, Gabriel. Hindi nagbago ang lahat dahil lang alam mo na kung sino ako. Mahinang wika ni Livia, ang kanyang boses ay nanginginig sa tindi ng emosyon habang nakatingin ng diretso sa mga mata ng lalaki. Sa loob ng bodegang iyon, hindi ang apelyido ko ang nakita mo, kundi ang pagkatao ko. At sa mga matang ito, ikaw pa rin ang Gabriel, na nag-alay ng payong sa akin sa gitna ng ulan. Ang panginginig ng mga kamay ni Gabriel ay unti-unting kumalma sa ilalim ng haplos ni Livia. Isang banayad ng ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Isang ngiti ng pagtanggap at pag-asa na muling naglapit sa kanilang mga mundo. Matapos ang kaguluhan sa mall, ang katarungan ay hindi lamang nagtapos sa pagpaparusa sa mga masasama. Ipinatawag ni Livia ang lahat ng mga empleyadong naging tapat at dumanas ng pang-aabuso sa ilalim ni Fred at Matilda. Sa harap ng lahat, ibinigay niya ang nararapat na promosyon at taas ng sahod para sa kanila. Ngunit ang pinaka-espesyal na bahagi ay para kay Nanay Rosa. Inilipat ang matanda sa pinakamagandang kwarto sa ospital ng kumpanya, kung saan ang lahat ng kanyang pangangailangang medikal ay habambuhay ng sagot ni Livia. Hindi na kailangan pang humawak ng walis ni Nanay Rosa. Ang kanyang natitirang mga taon ay gugugulin niya sa kapayapaan at kalinga, tila ba isang tunay na lola sa pamilya ni Livia. Sa pribadong kwarto ng ospital, ang amoy ng mga sariwang bulaklak ay pumuno sa hangin. Dahan-dahang imulat ni Don Roberto ang kanyang mga mata at tumingin sa kanyang anak. Ang mahigpit na pagkakahawak ng mag-ama ay tila isang paghihilom sa lahat ng mga sugat na idinulot ng pagtataksil ni Matilda. Patawad, Livia. Dahil hindi ko agad nakita ang kasamaan sa paligid natin. Mahinang daing ng ama, ang boses ay basag, ngunit puno ng pagmamahal. Wala na yon, Papa. Ang mahalaga ay gising na kayo. Tayo na ang magpapatuloy sa pangarap ni Mama. Sagot ni Livia habang hinahalikan ng kamay ng kanyang ama. Ang bawat butil ng luha na pumapatak ay tila naghuhugas sa lahat ng pait ng nakaraan. Nang sumapit ang gabi, dinala ni Livia si Gabriel sa rooftop ng pinakamataas na gusali ng mall. Ang hangin sa itaas ay sariwa at malaya-malayo sa ingay at usok ng syudad sa ibaba. Ang kalangitan ay puno ng mga bituin na tila mga diamanteng isinabog sa itim na pelus. Nakatayo sila sa gilid ng pasimano, pinagmamasdan ang naglalakihang mga ilaw ng Maynila. Naramdaman ni Livia ang lamig ng hangin sa kanyang balikat, ngunit bago pa man siya makagalaw, naramdaman niya ang pamilyar na bigat ng isang lumang jacket na ipinatong ni Gabriel sa kanya. Isang simpleng jacket ng isang gwardya, ngunit para kay Livia, ito ay mas mahalaga kaysa sa anumang mamahaling balabal. Salamat, Gabriel, para sa lahat. Bulong ni Livia, ang kanyang ulo ay dahan-dahang sumandal sa matatag na balikat ng lalaki. Lagi akong narito, Livia. Saan ka mandalhin ng tadhana? Basta kailangan mo ng masisilungan, asahan mong may payong na naghihintay sa'yo. Tugon ni Gabriel. Ang kanyang kamay ay dahan-dahang gumapang upang hawakan ng kamay ni Livia. Pinagsasama ang kanilang mga daliri sa isang pangakong hinding-hindi na muling magbibitaw. Sa ilalim ng malawak na kalangitan at sa gitna ng katahimikan ng gabi, ang dalawang kaluluwang pinagtagpo sa hirap at pait ay nakahanap ng kanilang sariling langit. Ang init ng kanilang pagdadait, ang bawat banayad na hininga at ang tingin na puno ng pag-asa ay naging simbolo ng isang bagong simula. Ang kilig na nararamdaman nila ay hindi mula sa karangyaan, kundi mula sa katotohanang sa wakas sila ay malaya, nang magmahal, nang walang takot at walang lihim. Dahan-dahang lumapit ang kanilang mga mukha, ramdam ang init ng bawat isa hanggang
Saang mundo sa paligid ay unti-unting naglaho sa isang matamis at langmaman na sandali ng kapayapaan. Maaari na kayang magpatuloy ang kanilang kwento nang wala ang mga anino ng nakaraan at hanggang kailan magtatagal ang liwanag na kanilang natagpuan sa gitna ng dilim. Isang taon ang mabilis na lumipas, tila isang agos ng ilog na dahan-dahang humuhugas sa mga sugat ng nakaraan. Ang mall ng pamilya Andrade ay hindi na lamang isang gusali-iyang bakal at salamin. Ito ay naging isang simbolo ng pag-asa at katarungan sa gitna ng syudad. Sa bawat sulok nito, ang dating malamig at mapang-aping hangin ay napalitan ng init ng pagbati at tunay na malasakit ng mga empleyadong ngayon ay itinuturing na bahagi ng isang malaking pamilya. Sa isang maliit na bayan sa labas ng Maynila, malayo sa ingay ng karangyaan, nakatayo ang isang payak ngunit malinis na bahay. Doon ay masayang naninirahan si Nanay Rosa. Hindi na siya gumigising sa madaling araw upang humawak ng walis sa ilalim ng ulan. Sa halip ang kanyang mga umaga ay puno ng tunog ng pagdidilig ng mga halaman at ang halimuyak ng mga namumukadkad na rosas sa kanyang hardin. Tuwing katapusan ng linggo, isang itim na sasakyan ang humihinto sa harap ng kanyang bahay. Si Livia at Gabriel dala ang mga paboritong prutas at kwento ng tagumpay na bumibisita sa matandang itinuring nilang tunay na ina. Sina Matilda at Clarissa naman ay natagpuan ang kanilang sarili sa isang maliit na paupahang kwarto sa isang siksik na komunidad. Wala na ang mga diamante at mamahaling damit. Araw-araw kailangang maglakad ng malayo ni Clarissa upang magtrabaho sa isang maliit na pabrika habang si Matilda ay natutong maglaba at magluto para sa kanilang dalawa. Ang hiya na dati ay kinatatakutan nila ang siyang naging guro nila sa araw-araw. Bagaman masakit ang kanilang pagbagsak, doon nila natutunan ang halaga ng bawat sentimong pinaghihirapan, isang leksyon na hindi nila kailanman naintindihan noong sila ay nasa itaas pa. Hindi sila kinasuhan ng habambuhay ni Livia. Ipinaubaya niya ang kanilang kapalaran sa kamay ng panahon, naniniwalang ang pagsisisi ang pinakamabigat na parusang maaari nilang dalhin. Si Don Roberto ay ganap nang nakabawi ang lakas. Madalas siyang makitang naglalakad sa garden ng mansyon kasama ang kanyang kaisa-isang anak. Ang kumpanya ay muling nagniningning hindi dahil sa laki ng kita, kundi dahil sa pagkilala nito sa karapatan at dignidad ng bawat manggagawa. Isang hapon, habang ang sikat ng araw ay dahan-dahang lumulubog at nagbibigay ng kulay kahel na liwanag sa kalangitan, magkahawak kamay na naglalakad si Livia at Gabriel sa tabing dagat. Ang marahang hampas ng mga alon sa pampang at ang malambot na buhangin sa ilalim ng kanilang mga paa ay tila isang himig ng kapayapaan. Minsan naiisip ko, kung hindi ba ako naging silu mahahanap kaya kitagngit ko. Mahinang tanong ni Livia, ang kanyang boses ay puno ng tamis at pasasalamat. Sa tingin ko, Livia, kahit saang mundo ka pa, mapunta ang puso ko ang laging gagawa ng paraan para mahanap ang sayo, sagot ni Gabriel. Huminto siya sa paglalakad at hinarap ang dalaga. Ang kanyang mga mata ay nanatiling puno ng tapat na pag-ibig na naramdaman niya noong si Lu pa lamang ang kilala niya. Hindi ang black card o ang yaman mo ang minahal ko, kundi ang kaluluwang handang magsakripisyo para sa iba. Isang banayad na halik sa noo ang ibinigay ni Gabriel kay Livia, kasunod ng isang mahigpit na yakap na tila ba ayaw na nilang magkalayo pa. Sa sandaling iyon, ang lahat ng pait-hirap at pang-aapi ay tuluyan ng nabaon sa limot. Ang kilig na bumabalot sa kanila ay hindi bunga ng isang teleserye, kundi bunga ng isang pag-ibig na dumaan sa apoy at lumabas na mas nagniningning kaysa sa anumang diamante. Ang tunay na pamana ni Livia Andrade ay hindi ang mga gusali o ang gintong card, kundi ang pag-ibig na nagpapahilom at ang katarungang nagpapalaya sa puso. Ang kanilang kwento
ay nagtatapos hindi sa isang marangyang kasalan, kundi sa isang tahimik na pangako ng katapatan sa ilalim ng gabing payapa.